Sa lahat ba naman ng pagkukumparahan mga kababayan, ay sa adik talaga kinumpara nitong si Jason sa si BBM mga kababayan. Dahil katulad daw ng isang adik, denial pa rin daw itong si BBM. Sa kaliwat ka ng problema ng pamumuno niya. Katulad daw ng isang adik mga kababayan na sinasabing, hindi ako adik, hindi ako adik. Gumagamit lang ako, humihit-hit lang, bumabatak lang dahil pampatulog, pampasarap ng katawan, pampahaba ng oras. Mga kababayan, sabi ni Barbil. Di ba yung addict? In denial yan minsan mga kababayan. Hindi aaming na-addict na siya sa droga pero hindi na nabubuhay kung wala yan. Ganyan din daw si BBM. Denial din daw mga kababayan. Kaya nga hindi raw masusolusyonan talaga itong problema ng ating bansa kung si BBM mismo na ating Pangulo hindi ina-acknowledge ito. Panoorin niyo po ha. Meron siyang acceptance pero mas grabe yung denial niya. Walang Deny to the max. denial niya. Walang pinagkalayo yan sa adik eh. Oy, ikaw Jason, sa lahat ba naman ng pagkukumparahan mo sa adik talaga? Baka man-misinterpret nila mga kababayan. Hindi niya sinasabing adik si BBM ha. Tayo hindi natin sinasabing adik. Kinumpara lang niya mga kababayan. Na sinabi nak magparehab Ano ba yan Jason Read between the lines? ka kasi para Magparehab. makatulong. So hindi naman ako adik eh. No, hindi ako adik. Yung senaryo ang kanyang kinumpara mga kababayan na. Oh, tumitira lang ako pero hindi ako adik. Yung mga ganon. Yung mga adik mga kababayan. Yan ang laging sinasabi. Hindi yan ako adik. Gumagamit lang, papatulog, papahaba ng oras. Economic value. Ang hirap. Ang hirap. Hindi ka makakasolve ng problem. Opo, dito naman tayo sa nabanggit mo na una kanina, itong reconciliation. Ayaw niya ng Isa pa yan mga kababayan. Yung sinasabing reconciliation. Siya ang humihingi ng reconciliation mga kababayan. And then, nung sinagot, parang binaliktad pa niya na sila ang gustong humingi ng reconciliation. Ang animal. reconciliation na may tawag nito, may kondisyon. Ano pong masasabi niyo po? Dito siya yung nagbukas. Tapos kung ano-ano pang pinagsasabi mga kababayan, no? Ang reconciliation daw, wala daw dapat kondisyon. Sino nag-define yan? Ikaw? Reconciliation ba yan? Talagang mayroong kondisyon yan. Bati na tayo. Pero wag mo lang uulitin yan ha. Yan ang kondisyon. Ano na lang yan? Thank you? Ano kasi diswerte? Doon sa usapin patungkol sa reconciliation, pero para sa kanya parang gusto niya ano na lang, forgive and forget. Parang walang nangyaring animal. And then uulitin na naman. Ulol lang ang maniniwala niyan mga kababayan. Alam mo, ang problema siya ang humingi eh. Siya, Oo nga. Ikaw ang humihingi ng reconciliation tapos ikaw ang mag-aangas. Matino pa ba yan mga kababayan? nagbanggit, no? Wala namang, it never came from the other parties, no? Hindi naman si Inday Sara, Nobody si Vice asked President him. Duterte ang nagsabi niyan. Hindi rin naman ang kampo ni former President Duterte ang nagsabi na they want to reconcile with the Marcoses, no? Siya ang nagbukas sa Anong kaululan mga kababayan? isang tanong, no? Sa possibility. Dahil ang sabi niya, di ba sabi niya, ayaw niya ng may kaaway, ayaw niya ng may kaalitan. No? Tapos siya ang nang-aaway. Ngayon mga kababayan, ano na namang plano ng mga ungas na to sa paglagay kay Torre mga kababayan bilang Chief PNP? May naaamoy tayo hindi maganda dito eh. Gusto niya, yung bang happy-happy lang, di ba? Party-party. Party-party. Party. Happy-happy lang, no? So, nung sinabi niyang, nung narinig ko na sabi niya, hindi, makikipag-reconcile ako, pero wag kayong magbigay ng kondisyon. Ano kasi ni swerte? Walang kondisyon? Ganon-ganon na lang? Siyempre, ikaw ang humingi ng reconciliation eh. Yung other party will give the condition. Walang reconciliation na walang kondisyon. Talaga? Anywhere in the world, no? Siya lang. Si BBM lang ganyan mga kababayan mag-isip. Anong kaululan? Tapos siya pa ang may kasalanan ha? Talaga siguro ulol ang mga Duterte mga kababayan. Wala namang ganun eh. Dito naman po sa naging pahayag din
Pangulong Marcos Jr. na parang hindi siya naniniwala doon sa mga survey kung saan mababa yung grado niya. Tingnan daw Ayaw maniwala ni BBM. Mr. President, anong masasabi mo sa lagapak mong survey? Hindi lang naman yan ang survey eh. Tingnan din natin yung ibang survey. Gusto siguro niya mga kababayan, yung Okta Research, halos abot na kisamina. Abot kisamina ang kanyang mga kababayan rating. Wala na kredibilidad yung Okta Research mga kababayan eh. Yung mga ginagamit tinatambalos-los na mga kababayan na survey firm, mga WR numero, yung BBM Youth, ay Diyos ko. Pero kung paborable sa kanila ang mga mga kababayan, rating na nilabas ng SWS at Pulse Asia, binabalandra. Pero kung hindi, hindi yan. Wala kaming tiwala dyan. O ganyan. sa ibang survey. Anong masasabi mo naman dito? Dahil ito, sentimiento ng taong bayan at kung pagbabatayan natin ng mga survey, maliban doon sa pagbibigay ng grado sa mga opisyal ng gobyerno, nandun din yung survey kung ano yung pinakapangunahin nila na pangangailangan at laging naunguna, pagkontrol sa presyo ng bilihin, kahirapan, peace and order, trabaho. Lahat yan. Bagsak si BBM mga kababayan, lahat ng yan. Pangunahing pangangailangan ng taong bayan. Ang inuuna nila mga kababayan, paano natin durugin ang mga kalaban natin, sina Duterte, sina Roque, sina Kibuloy, paano natin kakasiguin ang mga vlogger. Ganyan. Nagtutugma ito doon sa mga gradong ibinibigay. Noong sa unang interview, kanyang inamin na kailangan na talagang maiparamdam sa taong bayan. Tapos, biglang pihit na naman dito. Biglang pihit. Tapos, mga kababayan, di ba? Sabi niya, sawa na ang tao sa pamumulitika. Sige, sinibak mga kababayan ang kanyang mga tauhan. And then, inabsorb ulit. Si Guevara lang pala ang punteriya. Yung mga politicians, mga kababayan na naging gabinete niya na nanguna pa sa pagpapadukot kay PRRD, ayun, inabsorb. Yun ang number 1 na namumulitika. Diyos ko na lang talaga ang BBM na ito, mga Yang kababayan. naging pahayag, Manong Jay. Alam mo, yan ang problema ng presidente natin, no? Meron siyang acceptance, pero mas grabe yung denial niya. You cannot solve the problem pag wala kang acceptance na may problema. Kasi kapareho niyan. Talaga. How can you solve the problem if you do not acknowledge the problem itself? Sa kanila mga kababayan napakaganda na ng ating ekonomiya. Tapos bigay ng ayuda. Ang sabi mga kababayan, bumaba na ang krimen daw mga kababayan. Tapos kaliwat kanan sa news mga kababayan, saksakan. Although hindi nakita ni Claire Castro, pero mayroong nangyayaring saksakan, lalo ng mga tourist natin mga kababayan. Tinatarget ngayon ng mga kriminal. Ang droga naglipa na. Ang daming bangag mga kababayan. Never nating nakita dati sa panahon ni PRRD na yung nagdodroga, nagbi-video talaga. Ngayon, ang dami. Bumabatak mga kababayan, nagbi-video pa. Lang naman, gusto niya you want to test the water, Mr. President, where the public trust you. Pumunta ka sa palengke. Yung less Nabato pa ng kamatis. Less anong tawag ito, walang gimmick. Yung ocular ka lang bigla. Nung pumunta nga sa mga kababayan doon sa kaniyang binigyan ng ayuda pa lang kasi maangot lahat mga kababayan. Ang sasama ng mga tingin ng mga tao. Wala talagang reaction sa kanya. No, walang announcement. Makikita mo kung mahal ka ng tao Yun na lang dito na lang example. Pag pinalabas nyo, alam ko we have some video. Pupunta siya nung campaign period. Alam mo kung mahal ka ng tao Pagdating mo ran, para kang rockstar. Talagang tao sa'yo di magkamayaw. O pupunta siya, anong ginagawa nung alyansa? Gagawa sila ng ayuda sa umaga, kampanya sa gabi. Job fair. Job fair. AX, MAX. Tapos bigas. Mamimigay sila, magpe-pay out sila ng AKAP at iba pang ayuda. Just to gather the people. Pagkatapos sasara yung gate, parang sa ganun hindi makaalis para pagdating ng presidente marami pang tao. Tapos mayroon pa taga-sigaw. O sige, floor director mga kababayan, sigaw BBM, BBM, BBM. Yung mga pobreng mga tao mga kababayan na napilitan lang. Ngag, BBM. Ang tatamlay na sumigaw. Isa pang example, yun na lang sinisigaw yung pangalan mo.
Pero ano ang sigaw ng tao? Yung BBM tapos walang gustong sumigaw. Yung sa Mindoro ba yun? Negros? Sabi, tahimik man, patay tayo dito. O, ganyan pa. Tapos kung may sisigaw man, Duterte sinisigaw. Alam mo, if you are in denial, you cannot solve the problem. You cannot No? solve a problem. Walang pinagkalayo yan sa adik eh. Na, Ayan na mga kababayan. Siya mo sabi niya na. sinabi, nak, magparehab ka kasi Hindi niya sinasabi si BBM yan ha. Dahil, example lang. anong tawag? Huhulihin na naman ito ni Tore. Yung mga ungas mga kababayan kapag sa vlogger ang bibilis umaksyon. Pero sa totoong mga kriminal, ay Diyos ko, parang, Ito na para lang. makatulong. So, hindi naman ako adik eh. Hindi ako adik, tumitira lang ako gumagamit pero hindi lang ako ako. adik. Hindi kasi ako makatulog eh. Kailangan relax muna. Gusto ko pa pahaba ng oras para sa ekonomiya. Yung mga ganon, ang hirap. Ang hirap. Hindi ka makakasolve ng problem. You cannot find solution to somebody or to a situation where you don't accept that there is such a problem, no? I just hope the president realizes that because ngayon, Paano kung ang problema ay siya mismo? Marami sa ating mga kababayan ang naniniwala ha. Kung tatanungin nyo, naniniwala sila na ang pinakamalaking problema sa bansang ito ay si BBM mismo. Tanungin mo, ang mga tao. Opinion nila yan ha. Anong magagawa Anong magagawa nila mga kababayan kung yan ang opinion ng mga tao? di ba nagka-cancel nga sila? Dito na lang, pumunta ng Alabel. Pinagbawalan yung media na pumasok. Kasi, for what reason, we do not know. Tapos makakakita ka ng video, kumakaway siya, walang kumakaway pabalik. Kaway sa hangin, kaway sa hangin. Ano pa bang pruweba ang gusto mo, Mr. President? Para sabihin, alam mo, mahirap. Sa totoo lang, Mahirap. Mahirap. Obo. ang hirap ng spin, no? Kung spin doctor ka man, o PR man ka, o crisis manager. Hindi na mabebenta mga kababayan, kaya papalit-palit sila ng PCO secretary dahil hindi mabebenta ang kanilang produkto. Sino bang bibili dyan? Kung product man lang yan ha. Kaya, Kahit pa anong ganda ng sales stock mo, kung bulok ang produkto mga kababayan, walang bibili kaya dyan. ngayon problema nila, walang gustong tumanggap ng communications. Kaya ako, Pati si Katunying daw, ano daw yung sabi? Totoo ba yun mga kababayan na pati si Katunying tumanggi? re-recommenda na nga ako. Yung mga alam kong loyal pa rin sa kanila, no? Katulad ni kaibigan kong si Leslie Bocobo, no? Isang manunulat. Kasi balita ko, tinanggihan din ito niya yung offer. Tinanggihan, tinanggihan. To the communications, hindi naman effective si Jay Ruiz. Although si Jay Ruiz, Si Joe Ruiz, sa umpisa lang, magaling mga kababayan. And then, wala na. kapamilya pa nila yan, ha? Hindi nga, gumaling. Kahit pa sa simula. Maangas lang ang bunganga pagpasok pa lang. Related pa sa mga Marcos yan. Wala namang credibility. Later on yan, mga kababayan, talaga si Claire Castro na magiging PCO secretary. Ako, kaibigan ko si Attorney Claire Castro, pero Kami hindi. unfortunately, whenever she's fast becoming the laughing stock of everybody. Katawa-tawa. No? Every time she opens her mouth, contempt Kakalat ng tae. ang tao contemptuous na sa kanya. Ay, hindi na sila nagpapaniwala dahil walang credibilidad eh. So, yun ang problema natin, no? Ang dami naman nilang pwedeng kunin. Nandiyan si Jared Pulido. Kung gusto nila na walang kakwenta-kwenta yung pinagsasabi araw-araw, no? Nasa kanila. Hayaan na natin sila mga kababayan pumili ng mga reject din. Dahil nagre-reflect din yan mga kababayan kung ano talaga ang sitwasyon ng ating gobyerno ngayon. Yun. Pero, yun nga ang problema nating malaki. Dahil isang araw sasabihin ng presidente, tanggap niya may problema. Sa susunod na araw sasabihin niya wala namang problema. Saan pupulutin ng bansang ito kapag kaganyan yung... Although ako, I am not surprised, no, Admar, kasi from Admar. day one of his Bakit hindi nila si Thinking Pinoy? Gawin yung PCO secretary. presidency has become consistently inconsistent and inconsistently consistent. Oh. Meron Anong masasabi niyo dito mga kababayan? Post your comments below.